Tunay ngang sa bagong Pilipinas walang Pilipinong maiiwan pagdating sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Kabilang na dyan ang mga estudyante sa Cebu City na 24/7 ang public library. At hindi lang yan dahil kahit ang mga kababayan nating visually impaired, abay makikinabang dito. Silipin yan sa sentro ng balita ni Nina Oliverio ng PTV Cebu. Ito ang public library sa lungsod ng Cebu. Dito pumupunta ang mga estudyanteng nais mag-aral at kahit gumawa ng homework. At sa unang araw ng pag-upo ng bagong alkalde at vice-alkalde ng Cebu City ay binuksan muli ang 24-hour operation ng public library. Hindi rin problema ang internet connectivity dito dahil mayroon ditong public wifi sa tulong ng DICT. Kaya mas kaaya-aya ang lugar para sa mga nais mag-aral at magsaliksik. Siniguro rin ng lokal na pamahalaan ang seguridad ng mga gagamit nito. Now, we have installed closed-circuit TVs already and it's functioning. 5. What we're going to do is to ask 2 police during the night. So, secure kayo nga itong mga kabataan. And I think we have some institutions which are trying to say, okay, we could give some free coffees and biscuits. Sinigurado rin ng LGU na inclusive ang library sa mga may kapansanan dahil may braille section para sa mga visually impaired na pinangangasiwaan ni Leoniver na may kapansanan sa paningin. I am in charge of the braille section of the Cebu City Public Library, and we are providing the services called digital and braille literacy for visually impaired. Ipinakita rin ni Leoniver ang device na kanilang ginagamit. We might lost our sight, but we never lost our vision. Pinuri naman ito ng DepEd Central Visayas dahil malaking tulong sa lungsod lalo na't may mga night high school sa Cebu City. Yes, I really appreciate that. It's a very welcoming development because we know library is a very important thing, especially talking about the issue on education. So at least may magamit tayo pag 24/7 yung mga bata natin, lalo na yung mga high school, no, na mayroon tayong night high school, especially sa Cebu City. So 2018 ang unang inimplement ang 24/7 operation ng nasabing library, ngunit binawasan ang 24 oras na operasyon noong 2019 dahil sa kakulangan sa tauhan. Labis naman itong naapektuhan ng COVID-19 pandemic kaya pansamantalang sinara noong March 2020 at saka muling nag-operate sa limitadong oras. Mula sa PTV Cebu, Nina Oliverio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.